Okay. Ito naman ang kwento this time. Ito naman ang kwento. Ang sabi is, kanina kasi, nakita ko yung post ni Jason sa. Tapos yung dito, ang mamatay ng dahil sa Shoal. Yun yung nakita akong post. Syempre, medyo mainit ngayon yung usapan ng West Philippine Sea dahil sa bangga-banggaan daw, diba? So ngayon, naisip ko, okay, sige. Gusto ko mag-comment. Gusto ko maglabas ng gusto ko ma-ride sa uso, yung Shoal na yan. So nag-post ako sa Facebook ko. Sabi ko, so ang bagong drama is ang mamatay ng dahil sa Shoal. Bawal ba syolohin natin ang West Philippine Sea? Ay, nagwala ang SAS. Nagwala eh. Okay, tao sa inyo. In fact, sa sobrang pagwawala niya, napa-live pa siya. Ako pa yung topic niya. Ay, nako. Ito yung post. Wait, tao sa inyo. Napa-live siya bigla. Ako yung topic eh. Ito kasi yung pinost ko. Yan. 2 hours ago pa yan. No? May oras pa. So, sabi, ito yung sinabi ko. Ayan. Ayan pangalan ko. Ayan. Tapos yung sinabi ko. Ito na yung sagot niya. Pwede, coach, kapag napaalis natin, biglang natin no? Biglang natin. Naman, SAS. Dapat kasi binura mo yung nauna. May comparison tuloy. Sabi mo kasi nung una, pwede, coach, basta makaisip ka ako ng plano. Tapos biglang natin, kasama ka na. Kasama ka na, SAS. Wow. Anyway. Pwede, coach, kapag napaalis natin Vietnam, China, Taiwan at Malaysia sa West Philippine Sea. So sinabi niya yan talaga dito. Siguro inedit niya, naisip niya. Marami akong gustong sabihin. Dito ko na lang ilagay sa taas. Yan na lang yung quote ko. Sabi niya, pwede naman, coach. Basta, Coach Jarrett AP. Ito yung Facebook page. Yung yung personal na Facebook page. Basta bigyan mo kami ng malinaw na plano kung paano mapapaalis ang Vietnam, China, Taiwan at Malaysia sa West Philippine Sea para masolo nga natin talaga. We are willing to listen po sa wisdom nyo. Maiginig po akong isang hamak na mangmang lamang sa issue. Hamak na mangmang daw siya. Grabe. Deriding man tawag doon. Self-deprecating doesn't suit you, SAS. Self-deprecating doesn't suit you. But anyway, bago natin ituloy ang pinag-uusapan natin ngayong topic, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay ida-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details nyo dyan, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop dito sa Pilipinas. At sa inyo pong unang padala, sa unang padala nyo po mga kotsero, kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin naman si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Eto. Ako naman, mga kotsero, kaya lang naman ako kayo lang pwede maging sarcastic? Ako hindi. Kayo lang pwede maging sarcastic? Hindi pwede yung ibang tao? Pag naging sarcastic ang ibang tao, gagantuhin nyo. Diba? Okay lang naman yun. Pikon siya eh. Pikon. Na-trigger ka dun, SAS. I can't believe na na-trigger ka dun, promise. But anyway, ayan. So, i-screenshot ko siya. Pinost ko rin siya. Siyempre, sasagot ako. Hindi pwedeng hindi. No, ito yung sinagot ko. Sabi ko. Ayan, sabi ko. Yung ang nang bully at namamangga ng barko ng Pinas ay China, pero idadamay yung mga bansang wala tayong atraso. Sino ngayon mangmang sasrogando sasot? Hilig mo sa deflection, just like a good China propagandist.
Propagandista eh. Alam niyo mga kotsero, kaya natatawa ako pag may mga nag-argue na mas marami pa nga yung yung Vietnam na yung tawag dito, yung mga artificial islands ng Vietnam diyan sa may Paracel Islands. Mas marami pa yung ganito, mas marami pa yung ganyan. May problema pa tayo sa Malaysia, ganyan. O, anong connection nun sa China? Really? I mean, that's your argument, no? Red herring argument tayo. Una, gumawa kayo ng joke nyo. Sinakyan ko pa nga yung joke nyo eh. O tapos, nung sinakyan ko yung joke nyo, mapipikon kayo. Grabe ka, Sas. Tapos, nag-live stream siya, sabi niya na, tawag dito, wag daw gawing tanga yung, wag daw kayo gawing tanga, wag daw kayo gawing mangmang. Ano ba sinabi niyo daw doon? Hindi ko pinanood eh. Dami kong binabasa, wala akong panahon sa ganyan. Pero may mga nagsisend sa akin ng mga screenshots ng mga pinopost niya. Tapos, ano ba? Bigyan naman daw siya ng mind-blowing something. Mind-blowing argument or something. Ganun. O di sabi ko, pinost ko rin sa Facebook. Lahat to makikita nyo to lahat sa Facebook. Sa Facebook page ko. Maniningil ka sa akin ng mind-blowing na na solution. Ikaw nga hindi ka nakapagbigay ng mind-blowing na solution para sa gobyerno. Partida, meron ka pang mga niyan, may mga connection ka pa sa loob. Meron kang Digong, meron kang Sara, meron kang mga kaibigan diyan sa politika, 'di ba? Si GMA nakakasama mo rin, nagpunta kayo ng China, 'di ba? Partida, may mga kasama ka na sa loob, pero sa akin ka magde-demand ng solusyon? Bakit parang kasalanan ko? Bakit parang kasalanan ko? But anyway, going back. Kasi humingi daw siya ng malinaw na plano. Okay, malinaw na plano para masolo natin. Para masolo daw natin talaga. Alam nyo mga kotsero, This is a very complicated issue. A very complex geopolitical topic na there is no one way for you to resolve this. Walang isang bagay lang na makakapagbigay ng solusyon dito. At yun yung nakakatawa dito kay Sas. Ang nakakatawa dito kay Sas, kapag uma-argue ka sa kanya, ang laging ibabato niya sa'yo, di mo pakita ka ng resibo. Sige nga. Alam niyo yun, yung sa concurrent resolution number 10. By the way, dahil din nagalit sa akin doon, mga DDS. Okay lang. Kerry. Daming nagalit sa akin, pero okay lang yun. Sabi, paano hindi magiging batas yan? Sinusunod nga ng COA, ganyan. That's exactly the point. Di ba? That's exactly the point, guys. Bakit sinusunod ng COA yan? Wala ngang force of law. Tapos may nagsabi pa sa akin, sabi ni Attorney Trix, that's only it's a misunderstanding daw, ganyan. I misread daw the definition daw of concurrent resolution, etc. Tapos yung paliwanag daw ni Attorney Trix, to which I agree by the way, na concurrent resolutions are not laws. Totoo naman. And they don't have the force of law. Totoo rin naman. Nakasulat dun eh. Pero it is a rule within the Senate. It's a rule within the Congress. To which I agree. Tama doon si Attorney Trix. Tama siya doon. But again, mga kotsero, it doesn't still, hindi pa rin yan nare-resolve yung issue na bakit sumusunod ang COA sa isang rule that is internal to Congress. Ang linaw sa Constitution. Ang pwede lang magsabi ng auditing rules and procedures ay ang COA. Wala nang iba. So bakit sila nagpadikta sa concurrent resolution number 10? See?
Kaya yung tsaka mga kotsero, hindi ko alam, although may nag-reach out sa akin na kaibigan ko. Sabi niya, daw yung legalized corruption daw is just a sarcastic comment. Sarcasm lang daw yun. But even then, I mean, kine-carry ng mga tao naniniwala sila doon sa sarcastic comment mo. Buti sana, kung nilinaw mo na, oy, sarcastic comment ko lang to ha. Hindi binalandra mo talaga Legalize corruption, legalize corruption. And that in itself, Sas, is an oxymoron. How can an illegal thing, by all intents and purposes, an unlawful thing, an unlawful act, be legalized? Illegal nga Corruption nga yan It's unlawful from the get-go. Unlawful na yan. So bakit mo sasabihin na legalized corruption? Unlawful nga Paano mo mali-legalize? Hindi naman yan tulad ng hindi naman yan illegal dahil lang sa batas. Hindi yan illegal dahil sa batas. Yung mga nakakaintindi alam nito, mala prohibita. Yung kaya lang siya may penalty kasi may batas na nagbibigay ng penalty doon sa act. Hindi naman siya ganun It's mala in se. It's evil in nature. Graft and corruption is evil in nature. So how can you legalize corruption? So ayun, mahilig si Sas na ang comeback niya, yung kapag pag mayroong bumati ko sa kanya, laging comeback niya, isihingi siya ng mga imposibleng bagay. For example, tulad dun sa issue ng kay Ping Lacson, sabi niya, "Hindi maglabas, meron ka bang maglabas ka na ng resibo ng mga kongresista, etc., etc." Paano ako maglalabas? Hindi naman ako COA. Hindi naman ako yung auditor ng Congress. Ba't hindi mo persahin yung COA audit, yung COA auditor o yung COA mismo para ilabas yung mga resibo na yan? Same is true din dito. Why are you demanding a plan from me? Una, ako ba yung DFA? Ako ba yung presidente na makakapag-determine ng foreign policy ng Pilipinas? I'm not. And even if I am, this is still a very complicated issue. It's not that simple. Diba? Ganyan siya lagi maipag-argue. Kaya parang dadali niya lagi doon sa extreme. Kasi pag pag ginoke mo, tulad nun, bawal bang syolohin? Pipikon. Nagalit Ay, nako. Diba? O sige, by the same respect, sige nga, I'm sure, kasi close siya sa mga Duterte, I'm sure, kaya niya maglabas ng resibo ni Pulong. Will he let you? In the first place. Siya may access siya. Kaya niyang makakuha ng resibo kay GMA kasi nagkasama sila sa China. Malay ko ba kung tight sila nun? Matagal na siyang Duterte supporter. If I'm not mistaken, nakasama pa niya si Pulong tsaka si Baste sa Davao. Parang nagkaroon sila ng dinner something. Pwede niyang gawin, pwede niyang sabihin yun doon. Why not lead by example, Sas? May access ka Di kaya mo. Gawin mo. Ngayon, same issue. I'll practically say the same thing. Ikaw yung international relations expert, di ba? Tinawag mo nga akong mangmang sa live mo Tapos sinabi mo, wala akong mind-blowing ideas. I really don't. Wala talaga. Bakit? Hindi naman ako katulad mong IR expert. Kahit na na ba? Naging ambassador na ba to si Sas? Hindi ko alam Naging dignitary na ba siya? Alam ko, siya sa UN, parang nag-represent ng rights ng transgenders. But I am not sure if it falls under the same category of being an ambassador or a foreign policy maker, kahit foreign policy advisor, di ba? We don't know. Nakapag-aral siya, but learning is one thing. Congratulations, nakapag-masters ka. Congratulations. But practice is another thing. Pero ito yung sa akin. Ako kasi, mga kotsero, hindi man ako expert, practical lang ako mag-isip. Bakit natin kailangan paalisin
yung mga tao na hindi naman tayo ginagalaw. In fact, tayo pa ngayon ng away sa kanila at one point. For example, eto si Vietnam. Puntahan natin si Vietnam. A very recent article. Vietnamese yan, no? Phang Xuan Dung. Vietnamese yan. Hindi ko alam kung IR expert siya. Pero, sumulat siya about the Philippine-Vietnam partnership tungkol sa South China Sea. Hindi ko alam kung IR expert siya ng Vietnam. Pero, mukhang may alam siya. No? Sas. Anyway, babasahin natin. Ang sabi, on August 13, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. told Huang Huy Chung, Vietnam's outgoing ambassador to Manila, that the Philippines had begun talks with Vietnam on a maritime agreement which would make it easier for the two ASEAN states to face common challenges in the South China Sea. Marcos stressed that such a pact would bring an element of stability to the problems we are now seeing in the South China Sea. Buti pa si Presidente, no? Naikipagdialogo sa mga ibang bansa na may claims. Hindi binabangga yung mga barko natin, no? Tapos, eto sabi. In May, Marcos had conveyed to Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh, ganun yata basa niyan. I'm sorry if I'm butchering the Vietnamese language. The need for the two governments to agree to avert conflicts in contested waters. There have been several incidents of the Philippine Coast Guard arresting and pursuing Vietnamese vessels in the disputed Spratly Islands for illegal fishing. A deadly clash occurred in 2017 when a Filipino Coast Guard ship opened fire on a Vietnamese fishing boat. A maritime agreement on rules of engagement and maritime law enforcement is crucial for the two South China Sea claimants to better manage maritime disputes and incidents. Okay, so at least dito, alam natin na merong effort ang Pilipinas to work with the Vietnamese. And the Vietnamese at the same time, mga kochero, Vietnamese at the same time, also are of the same sentiment. Kung baga, may good faith. Yan. May good faith. Okay lang yun. Good faith. Importante yun, guys. Good faith. Yun ang keyword dito eh. Good faith. Pero sige, ano daw ang problema? Philippine-Vietnam bilateral negotiations on a maritime agreement align with their growing strategic partnership on the South China Sea. Wow, may partnership tayo with Vietnam. Hindi naman pala kailangan paalisin, Alan Troy. Driven by shared concerns over China's gray zone tactics, at the 10th meeting of the Philippine-Vietnam Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns in May, the two sides expressed serious concern over unilateral activities that undermine peace and stability in the region, a subtle reproach of China's conduct. Even sa with Vietnam and the Philippines, China pa rin ang problema. However, troubled waters lie ahead of the burgeoning de facto partnership between the Philippines and Vietnam. Bakit? Dito. In response to China's maritime assertiveness, both the Philippines and Vietnam appear to be reinforcing existing claims. Their efforts, however, may inadvertently stoke diplomatic tensions and national sentiment. Bakit? Kasi in May 2023, Vietnam protested that the Philippines was violating its sovereign rights by placing a navigational buoy in 5 areas in the Spratlys. Meanwhile, tinan niyo ang problema sa Pilipinas. Ito ang problema sa Pilipinas. In the Philippines, nationalist and Beijing-friendly voices have increasingly depicted Vietnam's reclamation and militarization efforts as a serious threat to the country.
Sino daw ang ang nanggugulo sa relasyon ng Pilipino at Vietnam, ng Philippines at Vietnam? Beijing nationalists, yung mga hyper-nationalists, and Beijing-friendly voices. Hindi ako yan. Hindi ako yan. I'm not Beijing-friendly. Not before, not now, and not ever. Until maybe if they change their form of government. Kung bumababa ang CCP dyan, yung komunistang China, baka maging open-minded ako ng konti. But I'll never be friendly to Beijing. Moreover, third parties such as China would exploit Vietnam maritime disputes and tensions to drive a wedge between the two countries. Oh. Yeah. Tapos basahin na lang natin. Oh. Mahaba yan. Meron dong leaked document na pinost sa Manila Times. Ang dami na ito. Oh, yan. Pinag-aaway daw ang Vietnam at ang Pilipinas. Sino ang nagpapaaway? China or China-sponsored groups are likely behind this attempt to undermine Vietnam and Philippine growing strategic partnership on the South China Sea, influencing international public opinion is part of China's official three warfares, seeking to influence public opinion as well as psychological and legal warfare against the other South China Sea claimants. Hindi galing sa kano ito. Kanino ba to galing? Sa kanya. Kay Fan Shuangdu. Lagay ko yung link dito. Para may kopya din kayo, mabasa nyo yung sarili. Para mabasa nyo ng sarili. Sino daw ang nagpapagulo? Sa sistema ng China at ng China, sa sistema ng Pilipinas at Vietnam? China or China-sponsored groups? Sinabi ko na sa inyo to nung nakaraan, di ba? Hindi ko alam kung naaalala nyo pa, pero sinabi ko na po sa inyo to nung nakaraan. Merong kaming friend. Meron akong friend. I treat this person as a friend. And I think he is. Nakinontak ako. May naghahanap daw sa akin. Sabi. Tapos, ako, sabi, papatumba ka raw. Sabi sa akin. Sabi ko, loko-loko, may pamilya ako, kang ganyan. Sabi ko. But anyway, nung tinignan ko yung, sinend niya sa akin yung, yung screenshot nung conversation. Sabi ko, parang kilala ko tong tao. E din ni-research ko. Pag research ko, ay, kilala ko nga. Narinig ko na pala siya sa balita. Oo. Hindi ko na nasabihin ko anong grupo. Pero, feeling ko kasama siya dun sa China-sponsored groups. Tapos, nag-consult ngayon sa akin tong kaibigan ko. Sabi sa akin ng kaibigan ko, Brad, ini-invite nila ako. Dadalhin daw ako sa China. 1 week. Sabi ko, di pumunta ka kung gusto mo. Wala ang problema. Diba? Exposure din yan. Ganyan-ganyan. Tapos sabi, kung ikaw, sasama ka ba? Tinanong ako, ganun. Sabi ko, Brad, pag sumama ako dyan, baka hindi na ako makauwi. Sabi ko sa kanya, baka hindi na ako makauwi. Diba? So, yun. So, meron talagang effort. May effort, mga kochero. May effort to control the narrative dito sa Pilipinas na maging China-friendly. May effort eh. Kitang-kita eh. So, hindi ako magtataka kung yun din ang nakita ng Vietnam. Baka meron din sila dun. Mas magaling lang siguro sila kasi Vietnam is a communist country. Pero iba sila kay China. Si China is really hardcore in China. So, may effort. And it's really I think, this is just my opinion, this is not a fact. It is, kung ano yung sinulat dito,
yun ang ginagawa nila. Ito, yung 3 warfares. Influence, public opinion, and psychological and legal warfare. Tingnan nyo, kaya nung nag-post ako tungkol dyan sa bakit bawal ba syolohin? Di ba? Ang bilis ng reaction. Bakit? Kasi, ito yung goal. Influence public opinion. Nasaan ba si Sas ngayon? Kamusta naman ng China Propaganda University? Chinese Propaganda University. Anyway. Anyway, so yun. It's there. Kaya nung nabasa ko to, naisip ko, ay, mukhang may truth. I think there's truth to this. Pero basahin nyo pa rin para magkaroon kayo ng sarili nyong opinion. Mas gusto ko yun, may sarili kayong opinion. Kaysa yung kukunin nyo lang sa akin. Fang Xuandong is research officer at ISEA's Yusof Ishak Institute. Member of the US-Vietnam Next Generation Leaders Initiative. Sa US din pala siya. Sabihin, American propagandista! Amboy! Diba? Alam nyo na guys Alam nyo na agad. Anyway. So yan, ito yung sa Vietnam. So SAS, siguro naman. Di natin kailangan palisin si Vietnam, di ba? Hindi naman. Lampasan na si China. Kasi walang kwenta talaga nila lang yung si China. Malaysia. Malaysia. Philippines, Malaysia and Philippines to use new approach in dealing with territorial disputes. Diba? At least ang Malaysia, may good faith. Yun yung keyword dyan, mga kotsero. Good faith. Yun ang keyword dyan. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. have agreed to adopt a new level of approach to address issues related to the disputed territories in the West Philippine Sea. Ibrahim, during a bilateral meeting with Marcos at the Malacanang on Wednesday, March 1, that they had agreed to settle the issue through the ASEAN in order to achieve an amicable resolution. Diba? Nag-usap daw sila. Sabi ni Ibrahim, Prime Minister ng Malaysia, we did discuss the South China issue and I shared President Marcos Jr.'s concern that due to the complexity and sensitivity of the issue, we should try and engage and take the position at a multilateral level between ASEAN so that we have a comprehensive approach and achieve an amicable resolution to this outstanding problem. Yan. Sabi ni Jelly Mons, bakit di nila napag-usapan yung sa Sabah? Kasama yun dito yung sa Sabah. Sa mga kotsero. Hindi ko alam kung na-update kayo pero natalo tayo doon recently. Diba nanalo tayo 2 years ago dyan sa Sabah. In-award ng France. Dinala ng Malaysian government yung case sa ibang korte kasi wala ron jurisdiction yung French court. Dinala sa Spain, nanalo sila sa Spain. Overturned. So talo ang Pilipinas. For the second time. Second time, I don't know. Basta marami na. So there. The Malaysian leader said that they also discussed the defense and security ties between the two countries, noting that collaboration is important, especially given their common borders. I must express again my profound thanks and gratitude that this has been a century-long contentious issue that affects the region, in particular Malaysia too. And under your leadership, President Bongbong Marcos, you have seen great strides in this direction. And I think it is only our duty as a good neighbor to support and facilitate the process, and things need to be done at the bilateral level to support this endeavor. It has to succeed in the interest of the Philippines and Malaysia and the region, and then utilize this enormous potential to the benefit of our people.
So, kailangan ba natin paalisin ng Malaysia? SAS? Hindi naman. Kasi may good faith eh. May good faith, SAS. Kasi ang argumento nila, gusto yung suluhin, kung gusto yung suluhin, paalisin nyo rin sila. Ba't papaalisin kung kaibigan? Hindi naman sila katulad ng China na namamangga ng barko. Nagkine-claim yung buong South China Sea. Ito sabi ng Taiwan. Notes from Central Taiwan reconsidering Taiwan's place in the South China Sea. Taipei Times ito. Ayan, diary ito ng Taiwan. Taiwan. The recent announcement that the US will gain access to 4 more bases in the Philippines is good for Taiwan security and should cause Taipei to rethink its claims to the South China Sea, which brings nothing but headaches. This is an opinion piece. Anong sinasabi nito? Ang Pilipinas tinutulungan ng Taiwan. Magagalit na naman si Sas niyan. See? Ginagamit lang na sword of the US ang Pilipinas. Etc. Ay, ginagawa mo mga audience mo. Give me something mind-blowing. Effort pa ako, Sas? Hindi na. Para sa'yo, wag na. Misis ko na lang. Yung misis ko deserves her mind to be blown every day. Bakit pa? Ano ba? Para sa'yo? Hindi na. Sabi, although officials in both countries said in a joint statement that the addition of these new EDCA locations will allow more rapid transport for humanitarian and climate-related disasters in the Philippines and respond to other shared challenges, these bases are obviously aimed at conflict over Taiwan, just 250 kilometers away. The agreement is also supported the completion of work at 5 bases the US already has access to. Grabe to, yun. Ano ba laban ng mga mangingisda natin dyan sa barko na yan? Hired sila eh. Mga komunistang Chino. Okay. Wag na natin basahin yung sinabi ni Senator Amy. Pero ito yung sa Taipei. Taiwan, di ba? I want you to read it on your own and so you can make your own opinion. Para naman let's be intellectually honest, di ba? You can form your own opinion. Eto. South China Sea reconsidered. The recent agreements and rapprochement between Washington and Manila signals the latter's role in any China conflict. Washington will be flying planes from bases there to interdict China's movements against Taiwan. Because Japan and the U.S. Pacific territories are so distant, it is likely that supplies as reach Taiwan will have to be brought up through the Philippines. As reach Taiwan. Kasi dapat may kama dyan, kuya. Ayan. That would mean, pag daw nagmatigas daw ang Taiwan, it might also consider investments in logistics infrastructure in Luzon to complement these needs. Dapat daw tumulong daw si Taiwan sa paggawa ng infrastructure sa Pilipinas. Bakit? That would mean treating Southeast Asian nations as more than just suppliers of cheap labor, but as potential allies. All this implies that Taipei should be thinking about uncomplicating the South China Sea situation with an eye toward future cooperation with Manila. Filipinos are not going to be happy about sacrificing for a state that squats on their sovereign territory. Di ba ito yung sinasabi nila? Di ba yun sinasabi nila? Bakit tayo makikisali sa gulo ng Taiwan? Ganyan. Una, hindi naman tayo makikisali. Hindi naman sabi siya makisali tayo dyan. Pero, even if we don't include ourselves, kahit hindi tayo makisali dyan, hindi may iwasan na maging biktima tayo ng gulo dyan. Napakalapit naman kasi ng Taiwan
Sa Luzon. Luzon mismo. At hindi rin ako magtataka kung one of these days, pati ang Palawan, pasukin ng China. Kasi, mas madali naman pasukin ng Malaysia. From there, mas may control ka sa ilalim. It's long past time Taipei thought about handing Itu Aba over to Manila and giving up its useless claims to the South China Sea, which bring nothing but headaches to the nation's military planners and nothing but friction to its relationship with desperately needed neighboring states. Yun ang sinasabi ni Kuya dito sa Taipei Times. So, hindi natin alam kung anong sentiment dito ng buong Taiwanese, but alam nyo mga kutsero, I won't go into long debates about this, itong kay SAS and yung China, etc., etc. Malaya naman siya maging mouthpiece ng China kung gusto niya. Malaya siyang gawin 'yan. Pero mga kutsero, eto lang. Who's fooling who? Why are you advocating for a country? And this is a serious question, Sasa. Sarcasm aside. I don't mean to insult or debate or berate or what have you. Why are you advocating for a country that is right now, di ba? Hindi ko naiintindihan eh. Kanino motherland ba talaga pinaglalaban mo? Di ba? Well, sa bagay, sinabi naman niya, di raw sa kanya yung motherland. Why? Alam ko ba para sa Pilipinas tayong lahat? Kasi sabi ni Sarah, mahalin natin ang Pilipinas. Hindi naman niya sinabi mahalin natin ang China. So ang spin dyan sigurado is this. Iniisip lang naman natin yung welfare ng Pilipinas. Kasi pag nakisama tayo sa gulo, etc., etc., ito mangyayari sa Pilipinas, what have you. Ayan na nga, nangyayari na nga. Kasi binabangga yung ating mga barko, ganyan. Regardless naman even if we stay neutral, it will happen. Tingin nyo ba yung proximity natin sa China? Tingin nyo ba kapag nagpinlano, let's say, let's have a hypothetical situation. If push comes to shove, nag-invade ang China sa Taiwan. Tapos friendly tayo kay China. Halimbawa lang. Do you think hindi sila magre-request sa Manila? Hindi sila lalapit sa Malacanang at sabihin, we need to put up a base in your country. Hindi pwedeng sabihin hindi. Bakit hindi? Why not? Kasi malapit na sila sa Taiwan. Tapos friendly pa tayo, so di tayo makikigulo. It's a really sincere, honest to goodness question, Sas. And feel free not to answer. Kasi either way, we will be in the middle of this. Kahit saan ka lumugar, nasa gitna tayo nito. Tapos, ang pinili nyo pang kampihan, yung tao or yung grupo na noon pa man, may ginagawa ng kalokohan dyan sa bakuran natin. So ano ba talaga? Why? Hindi ko naiintindihan eh. I mean, pati yung mga yung mga DDS na relate na masyadong passionate pagdating dyan sa topic na yan. I don't understand. Hindi ko naiintindihan. O baka nga kasi mangmang lang ako. Kaya hindi ko naiintindihan. Kasi sa akin simple lang eh. Ang patriotism, ang nationalism should be there. Kahit hindi mo mahal ang Pilipinas. But at the end of the day, Philippines is still your home. You grew up here. Your friends and family are here. And even if kahit hindi ko naiintindihan, malaya naman silang gawin ang gusto nilang gawin. Hindi naman nila kailangan ng permission ko. You can do what the heck you want. Akin lang is, di ba, sumusuporta sila kay Sarah. Sinabi ba ni Sarah na mahalin natin ang China? Although I still have to hear from Sarah, from VP, yung position niya dyan. I don't think we will hear it anytime soon. I don't think we will hear it ever. So, sige na lang. Ako na lang yung mangmang.
Basta, sas. Asaran na tayo ngayon. Kasi nagpost pa siya ng picture na siya daw si Saswick. You mean Saswick? Ay, nako. Anyway. Pero okay lang yun, Sas. No harm, no foul. Ako naman, wala akong masamang tinapay sa ganyan. So there. If you really favor China so much, why are you here? Go there. Diba? Yung mga Pinoy, nagkakandara pa, pumunta ng Amerika. Bakit? Kasi alam nilang mas maayos daw ang buhay. Daw. I don't know. I haven't been there. Nakarinig na ba kayo ng Pilipino nagsasabi, alam nyo, pangarap ko pumunta ng China. Pangarap ko paglaki ko, pupunta ako ng China. Second largest economy yun, ha? Pero wala kayong naririnig ang Pilipinong ganun. Sasabihin nyo, lahat ng Pilipino, colonial mentality. Naman. Hong Kong pwede pa. Ay, may kilala ako, sabi niya. Gusto kong bumalik sa Hong Kong. Pero kasi doon nakatira yung pamilya niya, Hong Kong. Di ba, mga Pilipino, sabihin, parang gusto kong pumunta ng Japan. Napakalinis, napakaayos. Ganyan. Wala kayong naririnig na parang gusto kong pumunta ng Beijing. May narinig ka na ba kayo ng ganun? Parang gusto kong pumunta ng Beijing. Ay, naku. Anyway, alam nyo, on purpose, hindi ko sinadya na maging technical dito sa sa vlog na to, or sa video na to. Kasi, alam ko sasabihin nila, wala ka namang sinagot dun sa mga tanong ni Sas, etc. Sinadya ko talagang di sagutin. You cannot bait and trap me. You cannot. You won't be able to bait and trap me into a conversation that is, useless. It's a hypocritical exercise on your end. Hindi ko talaga sinagot. On purpose. Kaya ko sagutin yan. Yung the complications of UNCLOS, etc. Kaya ko sagutin yan. Pwede ko sagutin. Para saan pa? Para makapag-flex kayo ng quote-unquote intellectual muscles nyo. Hindi na. It's an intellectually dishonest discussion. And you won't bait me into doing that. You won't. I can, but I won't. So, yun. So, mga Kutsero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. At please don't forget to like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And God bless all of you. And I'll see you in our next Coach Jared Live, everyone. Okay, so bye everyone. See you next time. Bye! See you.